Okay, special episode 2049, 2050 at saka 2051. Para nawawala ako sa bilang. Okay, yung mga marites, tanungin natin, yo. Ano ba yung mga pag-uugali or mga factors na meron ang sangkatauhan sa ngayon na nagdudulot ng mga kawindang-windang na tawag nito, problema dahil sa pag-ibig, no? Yung binabagyo na may mga unos sa buhay, may pusong sawi, may pusong sugatan, may pusong nawiwindang at may pusong nadadala. Ay! Okay, kuha tayo dito ng tatlo and then we'll see what are the attitudes or the factors or whatever traits that a person can have that causes them trouble. Here we go. First card, stress agad. Pangalawa, marionette. Ay, manipulation. Second, third pala. Third wheel. Oh, Diyos ko. Okay. So, ayun na. Yung mga marites talaga, no? Diba? Alam mo, nagsasabi yung baraha. Yung mga nagiging dahilan ng stress mo sa pag-ibig is ito yung mga disturbo sa buhay mo, 'di ba? Kasi yung stress nagdudulot ng sakit ng ulo, pressure sa buhay mo, yung hindi ka na makatulog, wala kang ganang kumain, wala kang ganang pumasok sa trabaho, sa negosyo, sa etc., 'di ba? Tapos andi dito pa yung marionette na minamanipula ka ng tao, no? Dahil sobra mo siyang mahal, inuuto ka, binubola ka, niloloko ka, no? May mga ganon. Tapos yung hindi mo alam, kaya pala niya ginagawa yon ay dahil may iba siyang gusto, no? Alam nyo, sa isang sitwasyon na tulad nito, lalong-lalo na sa mag-asawa, kasi marami akong clients na ganito eh. Pero hindi lahat ng legal na wife or legal na husband ay close-minded. Yung iba open-minded. And then yung iba naman, tanggap nila na kaya sila iniwanan dahil nagsimula din silang gumawa ng problema sa isang relasyon or sa relasyon nilang mag-asawa. Kasi merong mga kasal na husband and wife na nasa LDR, 'di ba? And then nagkakaroon ng temptasyon and then they realize that ito pala yung taong pinakasalan ko ay hindi pala yung taong gusto kong makasama habang buhay. Though na may mga anak, kasi yung iba kasi, nakasal dahil sa nabuntis, nakasal dahil sa arranged marriage, yung iba naman nakasal dahil sa kahihiyan, yung iba sa pikot, yung iba sa agawan, yung iba naman dahil sa politika, sa negosyo, sa mga magulang, no? So ngayon, kung ikinasal ka na napaka-musmus pa ng isipan mo, syempre yung pumapasok sa isipan mo is sundin mo ang payo ng nakakatanda, napakasalan mo ito kasi mapapahiya siya, nabuntis mo 'di ba? Ikaw din, dahil nabuntis ka at ayaw mong mapahiya, kailangan pakasalan ka din ni lalaki, 'di ba may ganon? Pero yung iba kasi, ginagawa nilang paraan yung pagpapabuntis para maagaw din nila yung tao na may mahal ding iba. And that is the sad part sa buhay ng tao. Pero dito, no, kung balanse ka mag-isip, bago ka mag-react, maghurmentado, magwala, di ba? Alamin mo ano ang punot dulo kung bakit siya nakapag-decide magkaroon ng iba, magmahal ng iba, anong mga dahilan at posibleng dahilan na nabaling yung atensyon niya at pag-ibig niya or puso niya sa iba. Kasi yung isang tao na nabaling yung atensyon sa iba, meron niyang nakita sa current relationship niya or sa current na karelasyon niya kung bakit siya nakapag-decide na mapunta doon. Alam mo, isa doon is nakikita niya sa third wheel yung hindi niya naranasan sa current na relasyon niya. And then ikaw,
Kapag ikaw yung na-fall doon sa current, or ikaw yung live-in, ikaw yung legal wife, ikaw yung girlfriend, and then here comes the situation na napunta siya sa iba, nabaling siya sa iba. Huwag kang magalit agad. Dahil ang isang relasyon hindi nasisira sa iisang tao lang. Ang isang relasyon ay nasisira dahil sa inyong dalawa. Una, posible na ang isa sa inyong mataas yung expectation. Pangalawa, yung isa sa inyo is parang kalmado lang. Okay lang. May mga ganun. So, magkaiba kasi yung sitwasyon. So, posible din na may mga tao na pinagbigyan na yung asawa niya. Ilang beses nang pinagbigyan, nag-adjust, nagpatawad, tapos hindi pa rin nagbago. And then dumating na siya sa punto na hindi na kaya. 'Di ba? Hindi na tama. Lalong-lalo na pag battered wife ka. Lalong-lalo na pag ikaw yung tipo ng asawa na parang pasan mo ang buong mundo, pasan mo ang daigdig. May ganun. So, dapat, iwasan mo yung ganung punto ng buhay. Kung ayaw mo masira ang isang relasyon, huwag kang mag-expect ng sobra. Kung ano lang ang meron sa pang-araw-araw, yun lang at doon ka makontento. Huwag kang magreklamo na, ay, kung alam ko lang na ganito ang dadanasin ko, hindi na sana kita pinakasalan. Di ba may mga ganon? Kung ikaw yung tao na pinagsabihan ng ganon, di ba magkakaroon ka ng question mark sa isipan mo? Di ba magkakaroon ka din ng self-doubt? And then, ando doon na yun, magti-trigger na eh. Every time na magkaroon kayo ng away, ando na. Aakyat na sa isipan mo lagi yung sinasabi niya, yung binabato niyang salita, di ba? Hanggang sa dumating sa punto na mamanhid na siya. Na wala na siyang pake sa'yo. Okay lang kung mag-usap kayo, okay lang din kung hindi. Natural, nandyan siya, umuwi siya sa bahay, pero parang wala na. Yun, di ba? Ando doon siya, nakikita mo sa bahay, umuwi, nag-iintrega ng pera, pero yung puso't isipan niya, hindi mo nahawak. May mga ganun, at yun yung pinakamasaklap, di ba? So, sa umpisa pa lang, wag mo nang i-manipulate ang isang tao. Dahil habang na-manipulate mo siya at natauhan siya, no, nauntog siya sa katotohanan, magkakaroon siya at maghahanap siya ng ibang tao na magmamahal at tatanggap sa kanya ng buong buo. Isang tao na hindi na kailanman nagkaroon ng basihan sa pera, sa pamumuhay, no? Kasi meron din mga mag-asawa na kaya ka iniwan is hindi ka marunong mag-alaga ng anak, di ka marunong mag-alaga ng asawa, di ka marunong magligpit ng bahay, di ka marunong sa lahat. Anong gagawin mo, di ba? May mga ganun sa punto ng buhay natin. Kaya dito, yung stress is nandoon. Hanggat hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan at sarili mong kamalian, hindi ka makaka-move on. Dahil itong stress na to, nagkakaroon ka ng pressure dahil severe ang expectation mo. No? Lalo na kapag inagaw mo lang, huwag kang mag-expect. Kasi yung taong inagaw mo sa isa, ibig sabihin, hindi siya 100% sa'yo. Dahil bago mo siya kinuha o inagaw sa iba, nakalaan na ang puso't isipan niya doon sa inagawan mo. Okay? So sana maging lesson din ito sa inyo. Abangan nyo yung female and male vibrations ko. And right after that, yung dark and light. Okay? So thank you so much sa support.